kay Atty. Claire muna. Kasi 'di ba sinabi ni Bato de la Rosa, hindi kayo Diyos, no? Oh, ganyan. Parang ano, para naman kayong mga santo. Oh, 'di ba? Ganun yung sinabi ni Bato de la Rosa. Oh, eto. Si Atty. Claire, kapag kaganyan talagang lagi hong may sagot yan. O pakinggan nyo ho, mga bossing. Before. Yusek Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala nyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa nyo? How do you respond to that? Yung ginagawa po ng bansa ngayon, mga bossing, ako po ang mismo magsasabi 100% makatutulong po sa atin yun. Lalong-lalo na, sabihin na natin, yung mga fake news muna. Pag yan po, mga napahuli, na ikulong at maubos yung mga nagpapakalat ng mga fake news, di ba po maganda po sa ating mga kababayan na puro totoo at tama lang po yung nakukuha nilang impormasyon at hindi po sila naililigaw. Yung mga pagpapahuli naman po kay Buloyski, kay Buloyski naman po, no? Hindi ko sinasabi na guilty na si Buloyski dito. Pero kasama po doon sa proseso nung kaso ni Buloyski na manatili siyang nakapiit po, mga kababayan, kasi no bail yung isa sa kaso niya. So ngayon, nakikita ng sambayan ng Pilipino, hindi pala porket kami maliit na Pilipino, wala na kaming laban doon sa mga multimilyonaryo na mang-aalipusta sa amin. May pangil din pala ang batas para sa amin, no? Nandiyan pala ang gobyerno na hahalili sa amin kung sakaling hindi namin kaya yung kalaban namin kasi napakayaman nila at inaabuso nila yung yaman nila. O di ho ba? Dito naman po sa dating Pangulong Duterte, alam naman po natin na ang ICC, ang iniimbestigahan is from 2011 hanggang 2019, mga bossing. Yun po ay panahon na tayo pa ay kasama sa ICC. Nakita nyo yung respeto nila sa Pilipinas? Di ho ba? Dahil nga po ang Pilipinas ay bumaklas na pagkatapos ng mga taon na yun, hindi nakasama sa iimbestigahan. At nakikita ko din ho dito na kapag kung sakali, kunyari bumalik tayo sa ICC, at si Pangulong Bongbong Marcos ay lumabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino at ayaw nang bumaba, hindi natin mapababa. Nandyan po ang ICC. So lahat po ng nakikita ko, nagiging step, mga bossing, pabor po sa Pilipinas. Ngayon, kasi yun yung sinasabi ni Bato May maitutulong ba sa bansa natin yung mga ginagawa ninyo? Pag nahuli si Bato, tingin ko meron pa din mababawasan ng mahina ang tuktok na senator. Hindi, I know. We are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino pa iba yun? Yes, wait lang Meron pa Meron pa. Ito, recent lang yun Saglit lang Meron bagong simbahan sa Antipolo yan Pagpanik ng bundok ng Antipolo meron siyang bagong simbahan. Nakalimutan ko lang pangalan. Pero San Lorenzo Ruiz at Kalungsod. Yeah. Yun, San Pedro Kalungsod. Di ba? Okay, Saint Kalungsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Paano po yung Diyos? Yung Diyos si Buloyski. Yun talagang sinasabi niya. Siya ang Diyos. At ako naniniwala yung mga DDS dito naniniwala, 'di ba? Kay Buloyski na yun ang Diyos nila. Mga DDS, taas naman ang kamay diyan. Hindi ko kayo maramdaman diyan, no? Sabihin niyo naman na proud kami na ang Diyos namin ay si Buloyski. Alam namin 'yan. Bakit? Di ba nga sumusuporta kayo doon sa sa minumura ang Diyos? So, siyempre, hindi kayo Katoliko. Kung ang suporta ninyo doon sa nagmumura sa Diyos, ayaw ng Katoliko niyan, ng ganyan. Doon kayo sa may-ari ng universe.
Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Oh, siya mismo nagsabi, valid pala ang warrant of arrest. Ano problema niya? Ay hindi, kasi siya yung aarestuhin. O, kaya malaki ang problema ni Bato de la Rosa. Nung isang beses nga nakita ko doon sa kanyang channel, umiinom. Nakadalawang bote na ng 1 litrong Red Horse. Oh. Diba, biruin mo, makadalawa kang litro ng Red Horse. Hindi ka nalalasing. Malaki ang problema mo. Kasi ganyan ho ako nung dati. Malaki ang problema ko. No? Inom. Nakadalawang litro na ako ng Red Horse. Ba, hindi pa din ako lasing. Oh. Kasi isip ka ng isip doon sa problema mo Na ang problema ni Bato, yun nga ho, yung ICC. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Walang ganun ho, no? Walang ganun na nagsusuko ng soberenya. Isang tao lang ho, mga kababayan. At yun nga, may reklamo na simula po 2011. At kinasuhan po ni dating Senador Trillanes. Mga DDS, kamusta? No? Masaya ba kayo pag nakikita nyo yung litrato ni dating Senador Trillanes na nakangiti nasa harap ninyo? Grabe maging tinik si si dating Senador Trillanes. Nagkakatotoo. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Nako po, ayan. West Philippine Sea na naman ang pag-uusapan dito. Magje-jet ski ako papunta sa West Philippine Sea. Nasaan na yung jet ski? For sale na ho siguro. Reason for selling nasa Netherlands. Yung may-ari. May bahay din po. Pinapaupahan. Reason for rent, no? Nasa Netherlands yung may-ari. Joke lang yon. Tayo po ba? Muli, sasabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Galing naman pala sa kanya ang gulo niya. Ano? Siya naman pala ang nagsabi na valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Aray ko po. Kaya umiiyak ho talaga sila kay Atty. Claire, mga kababayan. Rektahan po si Atty. Claire, no? Walang pakyeme-kyeme, no? Walang parinig-rinig, walang sugar coating. Diba? Walang sugar coating. Pag ikaw nagtago, hindi ka magandang example. Which is, ako naniniwala ho ako, yung sabihin ni Senator Bato de la Rosa na ako ay nasa secret location. Naniniwala ako, ibig sabihin nun, nagtatago na ho yan, mga kababayan. Yung nakita ko na pagla-live niya, na habang siya ay nagleletsyon, at yung lugar, talagang sakto lang siya doon sa screen para hindi makita, malaman kung nasaan siya. Yan po yung mga galawan ng tago. Yung pagkawala niya o pagpatay ng cellphone niya ng 24 oras nung panahon na inaaresto ang dating Pangulong Duterte. Isa din po yun, mga kababayan. Di ba? Dahil nabanggit nga po ni Bato de la Rosa, 2 silang nakapangalan doon sa warrant of arrest. No? Hindi lang po ang dating Pangulong Duterte. Pero sabi niya, kayo muna bahala dyan. May aasikasuhin ako dito sa bundok ng Mindanao. Hinayaan niyang mag-isa ang dating Pangulo. Samantalang, lagi niyang sinasabi is hanggang kamatayan sasamahan niya ang dating Pangulo. Ngayon, nung inaresto na, wala na. Bigla, nagpatay pa ng cellphone. Siguro iniisip niya, baka tawagan ako ni Hanilet. Makita nila na nandun din yung pangalan ko. Kulitin ako, nasamahan si dating Pangulong Duterte. Ayoko nga. Diba?
Ayoko nga. Sabi ni Mario Magallanes, manonood lang muna, Boss Mark. No comment muna. Salamat sa iyong panonood. Tuloy. Na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan niya sa taong bayan na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang. Mali. Mali yan. Bato. Ako isa din sa pinaniniwalaan ko. Since nababanggit na yung mga ganyan, no, ni Attorney Claire. Isa din sa pinaniniwalaan ko, talagang si Mick Madi nagtatago na ho, mga bossing. Nagtatago na ho yan, no? Kasi nababanggit na po nila Attorney Claire. At yung warrant of arrest naman, anytime yan Pag nakita yan Tingnan nyo ho yung mga interview ni Bato. Puro phone patch na lang ho. Sabi ni JM Third, sabi nga niya sa interview niya kay Ted Pailon, no? Sumasama pa siya sa rally pero less info na sa mga galawan niya for safety daw. Yung mga, naku Bato, ingat ka, baka biglaan diyan sa mga parally-rally ninyo. Biglang pagbaba mo ng entab. Ang mahirap po niyan, mga bossing, ito sila General Torre, medyo mapang-asar din Ang mahirap niyan, kung talagang valid yung warrant of arrest na sinasabi niya, anyway, papaniwalaan natin yun. Si Bato nagsabing valid yun Habang nagsasalita siya, merong mga may mga PNP, no, na magkabilang panig. Meron dito 100, tapos may 100. No. Papanik sa entablado, 200 PNP. Tapos kukunin si Bato de la Rosa. Magwawala na naman yung mga DDS. Magagalit na naman yung mga DDS. Pero tingin ko hindi gagawin yan Bakit kasi may mga DDS, mga bugok din yan manlalaban yung mga yan, no? Yung mga umattend sa rally, manlalaban yan, no? So iiwasan nila General Torre yung mga ganon na magkaroon ng kaguluhan. Nakikita ko next PNP chief si General Torre.